Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kuya Jesus, nais ka naming samahan ngayon sa daan ng iyong krus. Ang iyong pagpapakasakit at pag-aalay ng buhay, naway maging inspirasyon namin sa pagharap namin sa mga pang-araw-araw naming gawain sa bahay, sa paaralan at sa aming komunidad. Amen. Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. 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 Ang unang istasyon, ang huling hapunan. Pagdasal natin ang mga namumuno ng ating bansa na makatulad sila sa paglilingkod ni Kuya Jesus na ating totoong leader. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Nung gabing trinaydor ang Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ito, sa kanya sinabi, "Ito ang katawan ko na para sa inyo. Gawin ninyo ito para maalala niyo ako." Ganon din, pagkatapos ng hapunan, kumuha siya ng baso at sinabi, "Ito ang dugo ko. Dahil dito, meron ng bagong kasunduan ng Diyos sa inyo. Pag iniinom nyo ito, gawin nyo para maalala nyo ako. Kasi every time nakakainin ninyo ang tinapay na ito at iinom kayo sa basong ito, sinasabi niyong totoo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa pagbalik niya." Tolits, tama na muna ang laro natin ngayon. Kailangan ko nang umuwi eh. Bakit naman? Maaga pa naman na. Eh kasi, Sabado ngayon, di ba? Ay, oo nga pala. Ano naman kung Sabado? Nako, tutulong ako maglinis ng bahay kay nanay. Kasi tuwing araw lang ng Sabado ako nakakatulong maglinis ng bahay eh. Kasi naman, Sabado lang tayo walang online class. Ay, oo nga pala. Sabi ko kay nanay, ako ang magdidilig ng mga halaman namin. Sige, uwi na rin ako. Bye-bye! Kayo mga kapwa ko bata, tumutulong ba kayo sa gawaing bahay? Kuya Jesus, sa huling hapunan, kasama ang iyong mga apostol, ay ipinakita mo sa amin kung paano maging isang tunay na leader na naglilingkod. Matulad nawa sa iyo ang mga leader ng aming bansa. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. 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 Ikalawang istasyon,
ang pagdurusa ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Ipagdasal natin ang mga namumuno ng ating simbahan na tulad ni Kuya Jesus, makita sa kanila ang pagiging tunay na halimbawa ng pagiging makadiyos. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Lumabas ng bayan si Jesus at pumunta sa Mount Olives, gaya ng nakasanayan niya. Sumama sa kanya ang mga disciples. Pagdating dun, sinabi niya sa kanila, "Mag-pray kayo para di kayo matukso." At iniwan niya sila, lumayo ng konti bago lumuhod at nag-pray. "Ama, please, kung pwede po, huwag ko nang maranasan ang paghihirap na ito. Pero dapat mangyari ang gusto mo, hindi yung gusto ko." Nagpakita kay Jesus ang isang anghel galing sa langit at pinalakas ang loob niya. Sa sobrang stress, nag-pray siya ng mas matindi pa at pumatak ang pawis niya sa lupa na parang patak ng dugo. Pagkatapos mag-pray, tumayo siya at lumapit sa mga disciples niya. Nakita niya silang natutulog dahil sa sobrang lungkot. Naranasan mo, Kuya Jesus, at ipinakita mo sa amin kung paanong magdasal sa Diyos Ama sa lahat ng oras, lalo na sa panahon ng mga problema. Kaya naman, kapag halos wala na kaming malapitan at gusto naming sumuko sa mga gawaing bahay o sa aming mga assignments, modules, at kapag napapagod na sa iba't ibang pinagkakaabalahan. Katulad mo ay mas magdadasal kami, magtitiwala at aasa na lang sa Kanya. Kuya Jesus, pinapanalangin namin na katulad mo, kami ay makapagpalaan ng oras para makausap ang Diyos Ama sa pamagitan ng mataimtim na pagdarasal. Tulungan mo po kami kasama ang mga lider ng simbahan na magawa din naming ipagkatiwala sa Diyos Ama ang aming mga pangangailangan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. 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 Ang ikatlong istasyon, si Jesus sa harap ng Sanhedrin. Ipagdasal natin ang mga judges o hukom ng pamahalaan na tulad ni Kuya Jesus ay lagi silang pumanig sa katotohanan. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, pagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Tumayo sa harapan nila ang high priest at tinanong si Jesus, "Wala ka bang isasagot sa binibintang nila? Ano yung sinasabi nila laban sa iyo?" Pero nanahimik lang si Jesus at hindi siya sumagot. Tinanong uli siya ng high priest, "Ikaw ba ang Christ?
ang anak ng pinagpalang Diyos? Sumagot si Jesus, "Oo, ako nga. Hindi magtatagal, makikita niyo ang Son of Man na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumadating na nasa mga ulap ng langit." Sobrang nasuklam ang high priest, kaya pinunit niya ang damit niya at sinabi, "Bakit pa natin kailangan ng mga witness? Narinig niyo naman ang sinabi niya, di ba? Binabastos niya talaga ang Diyos. Ano ang desisyon niyo?" Nagkaisa silang lahat na guilty si Jesus at dapat siyang mamatay. Kinaumagahan, nakipag-meeting agad ang mga chief priest sa mga leaders, teachers ng law at sa buong council para magplano. Tinalian nila si Jesus at dinala kay Pilate. Kuya Jesus, maaari mong iligtas ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa gusto ng high priest. Kahit na mali ito, pero mas pinili mo pa rin na manalo ang katotohanan kahit na ang resulta nun ay ang kamatayan mo sa krus. Sa panahon ngayon na laganap ang mga fake news sa social media, sana maging huwarang ka namin na laging piliin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Kuya Jesus, pinapanalangin namin na maging totoo kami sa lahat ng oras. Dinadasal din namin ang mga judges o mga hukom ay maging laging patas sa kanilang mga desisyon at laging piliin ang katotohanan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. 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 Ang ikaapat na istasyon, ang paghahampas at pagpuputong ng koronang tinik. Ipagdasal natin ang mga employer na matularan nila si Kuya Jesus sa pagiging mapagkumbaba. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ano ngayon ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Christ? Tanong ni Pilate sa mga tao. Ipako siya sa krus! Sagot nilang lahat. Bakit? Ano bang krimen ang ginawa niya? Tanong ni Pilate. Pero lalong lumakas ang sigaw ng mga tao. Ipako siya sa krus! Nang makita ni Pilate na wala na siyang magagawa at mukhang magkakagulo pa, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. At sinabi niya, "Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Pananagutan niyo ito." Sumagot ang mga tao, "Pananagutan namin at ng mga anak namin ang dugo niya." Kaya pinalaya ni Pilate si Barrabas at pinahagupit si Jesus. Tapos binigay niya si Jesus sa kanila para ipako sa krus. Dinala ng mga sundalo si Jesus sa palasyo ng gobernador.
at pinaligiran siya ng isang batalyon ng mga sundalo. Hinubaran nila si Jesus at sinuotan ng pulang robe. Tapos, gumawa ang mga sundalo ng korona na gawa sa matinik na sanga. Pinatong nila ito sa ulo niya. Tapos kumuha sila ng stick at nilagay nila sa kanang kamay niya. Lumuhod sila sa harapan niya at pinagtripan siya. Sinabi nila, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" Mabuhay! Mabuhay! Luisa, salamat nga pala ha. Para saan naman? Kasi kahit na mahirap lang kami, kinaibigan mo pa rin ako. Pinagtatanggol mo pa rin ako sa mga nambubuli sa akin. Eh ikaw, top 1 ka sa klase natin. Pero mayaman pa kayo pero hindi mo ito pinagyayabang. Mahirap lang ang kaibigan mo. Naku, alam mo, sabi ng tatay ko, sa mata ng Diyos, pantay-pantay lang daw tayo. Walang mayaman, walang mahirap. Sabi pa niya, dapat hindi tayo namimili ng kakaibiganin. At lagi nating i-share sa iba ang kung ano ang kaya natin. At huwag natin itong ipagmayabang. At saka ikaw naman ang pinakamabait sa klase natin At ikaw ang best friend ko. O kayo mga kapwa kong bata, mahilig ba kayong magyabang? Dapat hindi. Kuya Jesus, pinapanalangin namin na lagi kaming maging mabait, matulungin, at higit sa lahat, hindi maging mayabang. Ganon din po sana ang mga leader namin, lalo na ang mga employer, na sila ay maging mapagpakumbabang leader at marunong kumilala sa karapatan ng kanilang mga manggagawa. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. 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 Ang ikalimang istasyon, tinanggap ni Jesus ang krus na kanyang pagpapakuan. Ipagdasal natin ang mga tagapagtanggol upang tulad ni Kuya Jesus, magawa nilang laging igalang ang mga batas. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Matapos siyang pagtripan, hinubad nila ang robe, saka sinuot sa kanya yung dati niyang damit. Tapos, inilabas nila si Jesus para ipako sa krus. Kuya Jesus, sa pagtanggap mo ng krus na pagpapakuan sa iyo, tinanggap mo rin ng walang pag-aalinlangan ang hatol sa iyo ayon sa batas ng mga Hudyo. Ito rin sana ang maging inspirasyon namin para maging masunurin kami sa batas na pinapatupad sa aming bahay, sa aming paaralan, at maging sa aming barangay.
Kuya Jesus, tulungan mo po kaming maging masunurin sa batas. Gabayan mo rin po ang mga tagapagtanggol upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng may paggalang sa mga batas. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. 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 Ang ika-6 na istasyon, si Jesus ay nadapa sa bigat ng krus. Alalahanin natin ang mga may sakit at nakakaranas ng depression upang makatulad sila sa katatagan na ipinakita ni Kuya Jesus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Habang sumusuray ang hakbang ni Jesus patungo sa Kalbaryo, halos madurog si Jesus sa bigat ng krus na kaniyang pasan-pasan. Higit pa marahil, napuspos si Jesus sa panunuya at panlilibak ng mga tao na para bagang siya ay isang kriminal. Halos igupo ng pagod dahil sa kawalan ng tulog sa magdamag at pagpapahirap na kanyang dinanas. Si Jesus ay nalugmok sa bigat ng krus at pag-aalipusta ng kanyang dinanas. Kuya Jesus, napagod ang puso at katawan mo dahil sa magdamag na pagpapahirap at pangungutya sa iyo. Mabigat ang krus pero pinilit mo pa rin na dalhin ito. Masyado po itong mabigat kung ikukumpara sa mga problema na dinadanas namin. Pero tulad mo, Kuya Jesus, kakayanin namin ito. Magpapakatatag kami para magtagumpay sa buhay. Panalangin. Panginoong Jesus, tulungan mo kaming maging matatag sa mga problema na nararanasan namin ngayon. Gabayan mo po ang mga may sakit at mga nakakaranas ng depresyon ngayon na laging magsikap at maging matatag sa kanilang pinagdadaanan sa buhay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. 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 Ika-7 istasyon, tinulungan ni Simon si Jesus sa pagpasan ng krus. Ipagdasal natin ang mga community helpers at mga kasambahay na laging handang magbigay ng kanilang serbisyo at tulong. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus,
at muling pagkabuhay ay pintas mo ang isang daigdigan. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Habang naglalakad ang mga sundalo kasama si Jesus, nagkataon namang nasa lubong nila si Simon na taga Cyrene, na kadadating lang galing sa bukid ng bayan. Tatay siya ni na Alexander at Rufus. Pinilit ng mga sundalo si Simon na pasanin ang krus ni Jesus. Naku, ayoko na. Suko na ako dito sa assignment ko. Teka. Anong assignment ba yan? Ano pa? Di math. Ang hirap naman yan. Mahirap nga yan, pero kaya naman. Basta huwag kang susuko sa pagre-review. Gusto mo, tulungan kita para maintindihan mo yan? Tapos ko na yan eh. Buti na lang nandiyan ka. Maraming salamat, Kay. Kayo, kaya rin ba ninyong tulungan ng kapwa nyo? Kuya Jesus, tulad ni Simon, tulungan mo rin po kaming maging sensitive sa pangailangan ng aming kapwa, lalo na sa mga sakuna at kalamidad. Nagpapasalamat kami sa tulong at kasipagan ng mga kasambahay namin at ganun din sa aming mga community helpers. Nawa katulad nila ay maging masipag at matulungin din po kami sa iba. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapano nung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. 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 Ang ikawalong istasyon, nasalubong ni Jesus ang mga kababaihan ng Jerusalem. Ipagdasal natin ang mga kabataan para magkaroon sila ng malinaw na pananaw sa future, tulad ni Kuya Jesus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Sinundan si Kuya Jesus ng napakaraming tao, kasama ng ilang babaeng nagiiyakan at humahagulgol dahil sa hirap na dinadanas niya. Lumingon si Kuya Jesus sa kanila at sinabi, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag niyo akong iyakan. Iyakan niyo ang mga sarili niyo at ang mga anak niyo. Tandaan niyo, dadating ang mga araw na sasabihin nila, pinagpala ang mga babaeng di nagkaanak, di nagbuntis, at di nag-alaga ng sanggol. Sa time na yon, sasabihin ng mga tao sa mga bundok, bagsakan niyo kami, at sa mga burol, tabunan niyo kami. Kasi kung ganito ang ginagawa sa sariwang kahoy, ano naman kayang mangyayari pag natuyo na ito?" Naramdaman mo, Kuya Jesus, ang lungkot ng mga babae na taga Jerusalem nung nakita kanilang nahihirapan
Pero tinuruan mo sila na mas pansinin ang pagkakamali nila at humingi sila ng tawad at magbagong buhay agad. Dahil kung magpapatuloy ang kawatang concern ng tao sa kasalanan, ang future ang magsasuffer. Ipinakita mo na ang isang mabuting leader ay concern sa future ng lahat. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas. Kuya Jesus, kami rin ay madalas na hindi napapansin ang kasalanan namin at wala kaming alam sa magiging resulta nun. Tulungan mo kami at ang lahat ng kabataan na magbago at mas maging mabuti ngayon para maging bahagi kami ng isang mas magandang future. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon ay magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. 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 Ang ikasyam na istasyon, si Jesus ay pinako sa krus. Ipagdasal natin ang bawat Pilipino para katulad ni Kuya Jesus, mapromote natin ang kabutihan para sa lahat. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Pagdating nila sa lugar na tinatawag na Bungo, doon din nila pinako si Jesus. Pinako din ang dalawang kriminal, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila kasi hindi nila nalalaman ang ginagawa nila." Nagpustahan ang mga sundalo kung kanino mapupunta ang mga damit niya. Nakatayo doon ang mga tao at nanunood habang iniinsulto si Jesus ng mga leader ng bayan. Sinabi nila, "Niligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ang sarili niya, kung siya nga ang Christ na pinili ng Diyos." Napakabait mo sa kapwa, Kuya Jesus. Malaya mong tinanggap ang parusa ng krus para sa kaligtasan ng lahat. Kahit sinaktan ka ng kababayan mo, sa halip nagawa mo pa silang ihingi ng tawad ng iyong ama. Bilang leader, ipinakita ng iyong pagpapakasakit ang iyong pagtataguyod sa kabutihang panlahat. Kuya Jesus, palakasin mo po ang bawat Pilipino para magawa namin na hindi maging makasarili. Turuan mo kaming maging mabuti sa kapwa, matulungin, maunawain, bilang aming munting ambag para sa kabutihan ng lahat. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. Sa
Ang ika-10 istasyon, ang nagsisising magnanakaw. Ipagdasal natin ang mga mahihirap at mga nangangailangan na bahagi ng lipunan para makadama sila ng pagtanggap mula sa atin, katulad sa pinadama ni Kuya Jesus sa nagsisising magnanakaw. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, pagkabuhay, niligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ininsulto rin siya ng isang kriminal na nakapako. Di ba ikaw ang Christ? Iligtas mo nga ang sarili mo, pati na kami. Pero sinaway siya ng kasama niya. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Pinarurusahan ka rin tulad niya. Tama lang na parusahan tayo dahil sa mga ginawa natin. Pero walang ginawang masama ang taong ito. Sinabi pa niya, Jesus, huwag mo akong kalimutan pag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayong araw na to sa paraiso. Kuya Jesus, hanggang sa krus ay naranasan mong laitin ka ng mga tao, pero naging mahinahon ka pa rin. Naramdaman ni Dimas, ang nagsisising magnanakaw, ang kabutihan mo, kaya naman sa huling yugto ng kanyang buhay ay nagsisi siya at nagbalik loob sa Diyos at agad mo naman siyang pinatawad. Pinakita mo bilang isang mabuting leader na ikaw ay kumakalinga sa lahat, walang pinipili, walang iniiwan. Kaya naman, pinatunayan mo na mapagpatawad ang Diyos at ipinangako rin na may gantimpalang nag-aantay sa lahat ng taong magsisisi, na ang kaharian ng langit ay para sa lahat. Kuya Jesus, humihingi po kami ng sorry dahil madalas kinakalimutan namin ang mga mahihirap at nasa laylayan ng lipunan. Turuan mo kami, Kuya Jesus, na ipadama sa kanila na kabilang sila sa amin. Matutunan nawa namin na tugunan ang pangangailangan nila sa halip na iwasan o baliwalain sila. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. 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 Ang ika-11 istasyon, sina Juan at Maria sa paanan ng krus. Ipagdasal natin ang bawat pamilya na matularan si Kuya Jesus sa pagiging mapagkalinga sa magulang at sa kapwa. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Nakatayo malapit sa krus ang nanay ni Jesus, ang kapatid na babae ng nanay niya, si Maria na asawa ni Cleopas,
at si Maria Magdalena. Nakita ni Jesus sa nakatayo ang nanay niya, katabi ang mahal niyang alagad. Kaya sinabi niya sa nanay niya, "Nanay, ayan po ang anak niyo." At sinabi sa alagad, "Siya ang nanay mo." Simula noon, tinuring na siya ng alagad na miyembro ng pamilya niya. Mama, gusto po kitang tulungan. Ano pong magagawa ko? Ganun ba anak? Pwede ka nang magtakal ng kanin at ilagay sa mga baunan. Pagkatapos, ay lagyan mo na rin ang kutsara at dessert bawat isang lagayan. Okay po, Mama. Ayan, tapos na po, Mama. Maraming salamat anak. Punta na tayo ngayon sa parokya para ipamigay itong pagkain na hinanda natin. Excited na ako ipamigay ito sa kanila. Ako rin, Mama. Excited na rin ako. Tara! Salamat po, Tita Joy at Ate Kate sa pagkain po. Malaking tulong po ito sa amin. Masaya po kami kasi masarap po ang pagkain at masustansya pa. Walang anuman, Clara at Tolits. Basta may pagkakataon para tayo ay tumulong at magpadama ng pagmamahal, gagawin ulit namin ito. Opo, Ate Kate. Maraming salamat po sa pagkain at maraming salamat din po dahil love nyo kami. Oo nga po. Ganun din po sa iyo, Tita Joy. Ate Kate, happy birthday po ulit. Thank you po. Kuya Jesus, salamat po sa pagkakaroon namin ng pamilya na matyagang nagmamahal at nag-aalaga sa amin. Dahil sa kanila, ay nararamdaman namin na mahal mo kami. I-bless niyo po ang lahat ng pamilya na maging lugar kung saan matututunan at mahahasa ang tunay na love para sa kapwa. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. 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 Ang ikalabindalawang istasyon, si Jesus ay namatay sa krus. Ipagdasal natin ang mga mambabatas para makatulad sila kay Kuya Jesus na handang magsakripisyo para sa kapakanan ng sambayanan. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, niligtas mo ang sangdaigdigan. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Juan at San Lucas. Bandang ikalabindalawa ng tanghali, dumilim ang buong lupain hanggang ikatlo ng hapon. Nawala ang liwanag ng araw at para magkatotoo ang nakasulat sa kasulatan, sinabi niya, "Nauuhaw ako." May mangkok doon na puno ng maasim na alak. Sinawsaw nila ang isang sponge sa alak at nilagay sa isang sanga ng isopo para iabot sa labi niya.
Pagtanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, "Tapos na." Sumigaw na malakas si Jesus, "Tatay, pinagkakatiwala ko sa iyo ang espiritu ko." Pagkasabi niya nito, namatay siya. Kuya Jesus, inalay mo ang buhay mo para kami ay ng iyong bayan ay maligtas. Isa kang leader na handang mamatay para sa kabutihan ng lahat. Ang katapatan mo ay para sa Ama at sa sambayanan. Simula ngayon ay tularan ka namin na maging matapat sa Diyos at sa sambayanan. Kuya Jesus, turuan mo kaming maging masunurin sa Diyos, sa aming magulang, at sa aming bayan. Tulungan mo kami na laging tumupad sa mga batas at patakaran, at maging mabubuting Kristiyano, anak at mamamayan. Ipinagdarasal namin ang mga gumagawa ng batas na laging isipin ang makabubuti para sa bayan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. 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 Ang ikalabintatlong istasyon, si Jesus ay inilibing. Ipagdasal natin ang mga nagpapatubad ng batas upang tulad ni Kuya Jesus, sila ay maging patas at makatwiran. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Mateo. Nung gabi, dumating si Jose, isang mayamang taga-Arimatea na tagasunod din ni Jesus. Pumunta siya kay Pilato at hiningi ang katawan ni Jesus. "Pwede ko po bang kunin ang bangkay ni Jesus para ilibing namin?" Kaya inutos ni Pilato na ibigay nga sa kanya ito. Nang makuha ni Jose ang katawan, binalutan niya ito ng bago at malinis na telang linen. Nilagay niya ang katawan sa isang libingan na pag-aari niya na pinauka niya sa bato. Hindi pa yun nagagamit. Tapos, iginulong niya ang isang malaking bato sa pintuan at saka umalis. Namuhay ka ng simple, Kuya Jesus, at naging makatwiran ka at patas makisama sa lahat. Pero nakakalungkot kasi hindi lahat ay natuwa sa iyo, kaya pinahirapan ka nila at namatay. Gusto naming tularan ka, Kuya Jesus, sa pagiging patas at makatwiran sa kapwa, kahit alam naming marami ang kokontra sa amin. Pero panatag kami dahil kasama ka namin sa sakripisyong ito. Kuya Jesus, pinapanalangin din namin ang mga nagpapatupad ng batas na huwag manaig sa kanila ang palakasan. Sa halip ay lagi silang maging patas
at makatuwiran sa pagganap nila ng kanilang tungkulin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. 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 Ang ika-14 na istasyon, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ipagdasal natin ang mga biktima ng walang katarungan. Makamit nawa nila ang tunay na katarungang hatid ng muling pagkabuhay ni Kuya Jesus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Mateo. Pagkatapos ng araw ng pamamahinga, madaling araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at isa pang Maria sa pinaglibingan ni Jesus. Biglang lumindol ng malakas at bumaba galing sa langit ang anghel ng Panginoon. Ginulong niya ang bato ng libingan, tapos umupo sa ibabaw nun. Nakakasilaw na parang kidlat ang itsura niya. Puting-puti na parang snow naman ang damit niya. Dahil sa takot, nanginig ang mga nagbabantay at natumba silang parang mga patay. Kinausap ng anghel ang mga babae. Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap niyo si Jesus, yung pinako sa krus. Wala siya rito. Binuhay siya ulit, tulad ng sinabi niya. Halika kayo at tingnan niyo yung pinaglibingan sa kanya. Kuya Jesus, inalis mo ang takot namin na mamamatay kasi siguro na kami na may buhay na walang hanggan. Ito ang magiging inspirasyon namin kapag nahihirapan kami sa pagsunod sa mga turo mo. Reminder din ito sa amin na hindi permanente ang buhay dito sa mundo, kundi magpapatuloy ito sa kabila, sa buhay na walang hanggan na nakapiling ka. Salamat po, Kuya Jesus. Binibigyan mo kami ng chance na magbago. Simula ngayon, new creation na kami dahil ipapakita namin ang gift ng iyong muling pagkabuhay. Pinapanalangin namin ang mga biktima ng walang katarungan ng lipunan na makamit nila ang tunay na hustisya at bigyan mo sila ng kapayapaan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. Sa pagmamahal, naroroon
Panalangin para sa intensyon ng Santo Papa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pangwakas na panalangin. Kuya Jesus, pinagnalayan namin ang daan ng iyong krus. Samahan mo sana kami lagi para magawa naming maging mabuti araw-araw. Naiintindihan na namin ngayon na dapat maging mapagmahal at mabuting tao kami kahit mahirap kasi may gantimpala ito sa susunod na buhay. Sana makita ka namin lagi sa paggawa namin ng kabutihan sa aming kapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.